Mahirap magpalaya ng taong mahal pa natin pero mas mahirap ikulong ang sarili sa lungkot na dulot ng nabigong pag-ibig. Hindi masamang magmahal ulit mga kapuso pero dapat pagalingin muna natin ang ating sarili. Ikaw ka barangay, may tao ka bang ni-let go? Dear Papa Dudut, naniniwala po ba kayo sa kasabihan na lahat ng bagay ay may rason? Kung ako kasi ang tatanungin ninyo ay hindi po ako naniniwala doon. Para sa akin ay walang katumbas na magandang dahilan kung bakit kailangang makaranas ng paghihirap, kalungkutan at pighati ang isang tao, lalo na kung naging mabuti naman ito. Walang inaapakang kapwa at higit sa lahat ay tapat at totoo. Bago ko po umpisahan ang kwento ko na ibabahagi sa programa ninyong Barangay Love Stories ay magpapakilala po muna ako, Papa Dudut. Ako po si Apollo, 40 years old at mga barkada ko po sina Jaira, Mark, Juno, Phoebe at Maya. Nitong nakaraang buwan lang po ulit kami nabuo dahil umuwi ako sa Pilipinas pagkatapos ng ilang taong kong pagtatrabaho at paninirahan sa ibang bansa. At bagaman ngayon taon na lamang kami nagkita-kita na mga kaibigan ko ay wala silang tampo sa akin. Dahil naunawaan nila ang rason kung bakit mas pinili kong umalis. Papa Dudut, introvert po ako pero lumalabas ang angking kong kadaldalan at kabibuhan kapag kasama ko ang mga tropa ko. Komportable kasi ako sa kanila at higit sa lahat ay pinagkakatiwalaan ko po ang mga taong yon. Bali una ko pong nakilala sina Jaira at Mark nang lumipat ako sa company na pinagtatrabahuhan nila. Tapos pinakilala ni Jaira sa amin ni Mark si Phoebe at Maya. Huling nakasali sa grupo namin si Juno at doon na nga nabuo ang pagkakaibigan naming anim. Solido po kami, Papa Dudut, bagaman meron din kaming kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay. Pero bago po dumating sa buhay ko ang mga kaibigan ko ay meron na akong girlfriend na itinuring ko na ring best friend. Siya po si Diana. 6 na taon na po kaming in a relationship nang mabuo ang barkada namin ni Jaira. At kilala po nila si Diana dahil lagi ko pong bukang bibig sa kanila ang nobya ko. Hindi niyo ako masisisi, Papa Dudut. In love na in love po ako kay Diana. Natatandaan ko pa nga hanggang ngayon ang araw na unang beses ko siyang nakita sa school dahil pareho kaming volunteer sa isang non-government organization na nagbibigay ng mga braille books, audiobooks at large prints sa mga SPED pupils at nagbabasa ng mga kwentong pambata sa mga visually impaired, Papa Dudut. Ikaw si Apollo, di ba? Oo. Ikaw naman si Ate Diana? Yun kasi ang tawag sa'yo ng mga bata. Ay, sandali. Meron pa silang isang tawag sa'yo eh. Ate Ganda? Naku, conscious nga ako pag tinatawag nila ako ng ganun. Pero ang cute nila, no? Tinatawag nilang maganda at gwapo yung mga tao, hindi dahil binabase nila sa itsura. Since visually impaired sila, mas binabase nila sa pakiramdam kung maganda o gwapo yung kausap nila. Nakakataba ng puso pag galing sa kanila yung mga papuri kasi alam mong totoo at espesyal. Pero totoo rin naman na maganda ka. Ay, pulero ka ah! Hindi ah. Kumain ka na ba? May tinapay at juice pa rito. Gusto mo? Ayos lang, medyo busog pa naman ako. Mamaya na lang. Parang ngayon lang kita nakita. Naka-attend ka na ba sa mga ganitong event dati? Hindi pa. Mahihain kasi ako. Kung di lang ako in-invite ng chairman ng org na to, hindi ako makakasama sa event nila. Masaya naman pala. Nag-i-enjoy ako. Ikaw, regular volunteer ka ba rito? Oo,
Nagsimula ako 3 years ago. Ang ganda rin kasi ng advocacy nila kaya pinaglalaanan ko talaga ng panahon kapag may volunteer work sila para makasama ako. Marami na rin akong nakilala rito, yung iba naging kaibigan ko na. I hope maging magkaibigan tayo at sana makita kita sa next event. For sure, magkikita pa tayo ulit. Kasi natutuwa ako at nag-e-enjoy ako. Iba rin sa feeling kapag nagkakawang gawa ka. Uy, totoo yan. Sabi sa akin ng mama ko, hindi natin kailangang maging mayaman para makatulong sa iba. Yung presence natin at effort, sapat na para pasalamatan kanila. Tama naman, pero mas maganda pa rin kung mayaman tayo para marami tayong natutulungan. Gusto ko yung sinabi mo. In fairness sa'yo di halatang mahiyain ka. Naku, introvert talaga ako. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko na introvert din ako? At pareho rin tayong mahiyain? Talaga? Pero ang galing-galing mo makihalubilo at makisama sa ibang tao. Paano mo nagagawa yun kung introvert ka rin? Pinapractice ko yung social skills ko. Basta i-expose mo lang yung sarili mo. Minsan ayos din na lumabas ka sa comfort zone mo para mag-grow ka. Yun kasi ang ginawa ko. Marami akong nakilala ng mga tao na masasabi kong nakatulong sa akin para matuto ng ibang bagay. At the same time, may natutunan din sila sa akin. Give and take kumbaga. Sa bagay, ako kasi kaunti lang mga kaibigan ko. Karamihan sa kanila nakatira na sa malayong lugar, kaya hindi na kami nagkikita-kita. Madalas ako lang mag-isa, hanggang sa nasanay na lang ako. Ayos yan, kasi ganyan din naman ako. Sanay ako mag-isa pero kayang-kaya ko rin pag may kasama. Hayaan mo, masasanay ka rin lalo kapag in-expose mo yung sarili mo. Sige, tatandaan ko ang sinabi mo. Para naman mag-grow din ako at matuto. At para ma-share ko rin ang mga nalalaman ko sa ibang tao, katulad ng ginagawa mo. Ang sarap lang sa pakiramdam pag natuturuan natin sila. Katulad ng activity natin kanina, tinuturuan natin yung mga bata na magbasa at makinig. Pero natutunan din natin sa kanila kung paano maging masaya sa mga simpleng bagay na meron sa buhay natin. Madalas nakakalimutan natin appreciate yung mga maliliit na bagay kasi busy tayo sa mas malalaking plano natin sa buhay. Wala namang masama dun, pero mas mabilis tayong mapapagod at mababurnout. Kaya pala lagi akong stressed lately. Kasi wala akong ibang inatupag kundi trabaho. Nakalimutan kong hindi lang pala dun umiikot ang mundo. Buti na lang talaga sumama ako sa volunteer work na to tapos nakilala pa kita. Medyo gumanang dibdib ko sa pag-uusap natin. Salamat ha. Bigla ka naman yatang nagseryoso. Pero salamat din nakakwentuhan kita. May bago na naman akong nakilala. O paano? Tara na? Mukhang magsisimula na yung second activity natin. Tapos na yata silang kumain. Sige, excited na ako sa susunod na kwentong babasahin natin. Ako kasi ang nakatoka na magbasa. Kinakabahan tuloy ako. Hoy, wag ka nga. Yakang-yaka mo yan. Good luck. Tara. Modernong Maria Clara, ganyan ko po i-describe si Diana Papadudut. Bagaman may pagkamahinhin ay wala pong arte sa katawan ng girlfriend ko. Mabait din siya sa mga bata, mapagmahal kahit sa mga ligaw na aso't pusa. Malambing din ang boses niya kaya hindi kataka-taka na kinagigiliwan siya ng marami. Bukod doon ay sweet din siya at ang bonding namin tuwing linggo ay pagsisimba. Opo, relihiyosa si Diana. At noong nagkakilala kami at nagkakwentuhan ay naglakas loob akong hingin ang number niya para pwede pa rin kaming mag-usap kahit na walang volunteer ang NGO na sinasalihan namin. Binigay naman po sa akin ni Diana ang number niya kaya tuwang-tuwa ako. Nagsimula kaming magpalitan ng text messages at masasabi kong dahilan kung bakit ako napupuyat sa gabi. Pero wala po akong pinagsisihan, Papa Dudut. Nagtatrabaho po bilang executive assistant sa isang pharmaceutical company si Diana, Papa Dudut. May mga oras na sinusundo ko siya sa pinagtatrabahuhan niya, parang para yayain kumain sa labas o di kaya ay manood ng sine. At habang tumatagal ang pag-uusap namin ay lumalalim po ang pagkakakilala ko sa kanya. At ang masasabi ko lang ay lalo akong humahanga sa kanya, Papa Dudut. Pareho po kasi kami ng values at moral lalo na sa pamilya. Importante sa amin na i-honor namin ang aming mga magulang dahil silang
nagdala sa amin sa mundo. Kaya nga hindi katakataka na nahulog ang loob ko kay Diana. Kabado ako nang aminin ko pa nga sa kanya na gusto ko siya ng higit pa sa isang kaibigan at laking tuwa ko nang sabihin niyang pareho kami ng nararamdaman. Sinabi ko po sa kanya na gusto ko siyang ligawan, bagay na sinang-ayunan naman po niya. At kahit na wala akong masyadong alam sa panliligaw, ginawa ko po ang best ko para makuha ang matamis niyang oo, Papa Dudut. Ang ganda naman dito sa restaurant na pinagdalan mo sa akin. Akala ko hindi ka mahilig lumabas. Saan mo nalaman to? Sa internet. Siyempre nag-research ako. Nagpunta na rin ako rito para tingnan kung totoo yung review nila sa page bago kita inaya. Gusto ko kasi maging espesyal ang bawat sandali na kasama kita. Pati na ang lugar na pagdadalan ko sa'yo. Kasi deserve mo yun, Diana. Kung makapagsalita naman to, deserve mo rin ng magagandang bagay kasi mabuting tao ka, Apollo. Alam mo, nung ligawan mo ko, mas nakilala kita ng husto. Marami akong na-discover sa'yo na masasabi kong ikaw na nga ang… Ako na nga ang ano. Ang lalaking gusto ko maging boyfriend ko? Ha? Sinasagot na kita, Apollo. Pumapayag na akong maging girlfriend mo. Seryoso ba yan, Diana? Hindi ka nagbibiro? Seryoso ako. Oo, ang sagot ko sa panliligaw mo. Thank you! Thank you! Sobrang saya ko talaga ngayon kasi tayo na! Girlfriend na kita! Pinapangako ko sa'yo, hindi ka nagkamali sa desisyon mo. Hindi man ako perpekto, pero gagawin ko ang lahat para alagaan at mahalin ka, Diana. Gusto kong ibigay sa'yo lahat ng magagandang bagay na pwede at kaya kong ibigay. Hindi rin naman ako perpekto, pero gagawin ko rin ang lahat para i-prioritize ang relasyon natin. Saka nakikita ko sa'yo na talagang nagsisikap ka. Ramdam ko rin na mahal mo ko kaya alam kong safe ang puso ko sa'yo. Katulad mo, masayang masaya rin ako. Sa katunayan, may gusto akong ibigay sa'yo. Ano yan? Bracelet. Eto, kunin mo. Para sa akin to? Oo, simbolo yan ang pagsagot ko sa'yo para maging boyfriend ko. Special ang bracelet na yan dahil ako ang gumawa niyan. Gusto ko kasi maging memorable ang importanteng araw na to kaya nagpatulong ako kay mama na gawin yan. Alam niya na plano na kitang sagutin ngayon kaya sinabi niya sa akin na gumawa ako ng isang bagay na ibibigay ko sa'yo para hindi mo makalimutan ng araw na naging official na tayo. Nakaka-touch naman. Thank you, Diana. Kasi nag-effort ka pa. Na-appreciate ko tong bracelet at ang ganda-ganda. Lagi ko tong isusuot para hindi ko maramdaman na magkahiwalay tayo. Bakit? May plano ka bang mag-abroad? Ha? Wala. Ba't ko naman gagawin yun? Sabi mo kasi kahit magkahiwalay tayo. Ikaw kabago-bago lang natin, plano mo na yatang subukang makipag-LDR? Huwag ganun. Kung mag-abroad man ako, isasama kita. Hindi kita iiwanan dito, no? Ngayon pa ba na girlfriend na kita? Dapat lagi kang nakadikit sa akin. Bawal kang mawala sa paningin ko. Kung pwede nga lang, itatali na kita sa bewang ko eh. Ay, sobra naman yon. Joke lang, ikaw naman. Pero yun nga, salamat ulit sa bracelet. Iingatan ko to. Katulad ng pag-iingat ko sa puso mo. Akin na ang kamay mo. Halikan ko tong kamay mo ha. Mahal na mahal kita, Diana. Mahal na mahal din kita, Apollo. Thankful ako kasi dumating ka sa buhay ko. Pakiramdam ko, hindi lang ako nagkaroon ng boyfriend. Nagkaroon na rin ako ng best friend. Salamat kasi minahal mo ko. Ako ang dapat magpasalamat. Lalamig na lang tong pagkain natin, hindi pa tayo tapos magpasalamat sa isa't isa. Napansin mo rin pala. Sige, kain na nga tayo. Oo, mabuti pa. Kanina pa ako natatakam sa order natin eh. Sinong mag-aakala na ang isang tahimik na lalaki na katulad ko ay magkakaroon ng girlfriend sa katauhan ni Diana Papadudut? Walang pagsidlan ang saya ko at kulang na lamang ay
Humiyaw ako't magtatalon sa tuwa matapos niya akong sagutin. Pakaramdam ko ay nakalutang sa alapaap ang mga paa ko at ayaw ko na pong buwaba pa sa lupa. Doble din ang saya sa dibdib ko ng mga panahon na yon nang ibigay sa akin ni Diana ang bracelet na simbolo ng pagiging magkasintahan namin. Nangako ako sa kanya na lagi ko yung susuotin at hindi ihiwalay sa pulso ko dahil kahit magkalayo kami, para ko na rin siyang kasama, Papa Dudut. Hindi po perpekto ang relasyon namin ni Diana. Dumaraan din kami sa mga away-bate pero sa huli ay namamayani sa amin ang komunikasyon at pagkakaunawaan kaya nagtagal ng 6 na taon ang aming pagsasama bago dumating sa buhay ko ang mga barkada ko, Papa Dudut. At kahit gano'n na nga kami katagal ni Diana ay nananatiling nasa honeymoon stage pa rin kami sa relasyon namin. No wonder ako ang tinaguriang loyalista sa grupo namin samantalang si Mark naman ang playboy at si Jaira ang NBSB. Pero hindi po ako nahihiya sa bansag kong yung na pagiging good boy at stick to one dahil para sa akin, si Diana na ang babaeng pakakasalan ko at magiging ina ng mga anak namin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay ayon sa amin ang kapalaran. Dahil nang mga panahon na yon ay sinubok po kami ng langit nang bigla na lamang nagkasakit si Diana. Hindi lang po yun basta sakit na nawawala kapag ipinagpahinga mo ng ilang araw, kundi higit pa doon ang dumapo sa kanya. Sa huling check-up ni Diana ay nakumpirma po namin na meron siyang malalang sakit na leukemia. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Malaman kong may malubhang sakit ang girlfriend ko, Papa Dudut. Pareho kaming umiyak noon ni Diana nang lumabas ang resulta ng mga laboratory tests sa kanya. Hindi namin alam ang gagawin dahil napakaliit ng tsansa ng mga taong nakakasurvive sa leukemia. Bukod doon ay kinain din kami ng pagtataka kung bakit siya nagkaroon noon. Nagsimula kami magtanong sa parents niya kung meron ba silang history ng naturang sakit at doon namin napag-alaman na meron siyang tiyahin sa pinsan na namatay sa parehong karamdaman. Sa kabila ng lahat ay nagpaka-positibo kami ni Diana, Papa Dudut. Hindi namin inisip na may sakit siya, sa halip ay tinuring namin na pagsubok lamang ang lahat na sa huli ay malalagpasan din namin ito. Nang mga panahong yon ay ginugol ko ang buong atensyon ko sa pag-alalay kay Diana, lalo na nang magsimula siyang sumailalim sa chemotherapy. Sinigurado ko po na nasa tabi niya lamang ako palagi kapag pinagdadaanan niya ang masasakit na parte ng gamutan niya. Hawak ko po ng mahigpit ang kamay niya, Papa Dudut, pagkatapos niyang ikimo. Tapos nagkukwento ako ng magagandang bagay para makalimutan niya ang sakit na nararamdaman niya. Dahil sa pagiging abala ko sa girlfriend ko ay hindi na ako masyadong nakakapasok sa opisina. Naubos na rin ang leave credits ko kaya nagtitiis akong umabsent na walang bayad. May mga oras na pinapapasok na ako ni Diana kapag binabantayan siya ng family member niya. Bagay na ginagawa ko na lang para kahit papaano ay hindi po ako matanggal sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Pero ang hirap mag-focus sa trabaho dahil nasa ospital at nasa kanya ang isipan ko, Papa Dudut. Nakakainis. Bakit kailangan ko pang magkasakit ng ganito? Mamamatay na ba ako? Kasi kung oo, sana ngayon na para matapos na ang paghihirap ko. Hindi ka mamamatay, Diana. Gagaling ka. Kaya dapat sundin mo lang ang bilin sa'yo ng mga doktor mo. Ano pa bang bilin nila ang susundin ko kasi lahat ng sinabi nila ginawa ko na. Pero tingnan mo ako. Walang nagbabago sa katawan ko. Ang payat-payat ko na, Apollo. Nalagas na rin yung mga buhok ko. Ang dami ko pang sugat at pasa sa katawan. Niwala ng lakas ang
mga tuhod ko para makatayo mag-isa. Lagi na lang ako nagpapatulong sa'yo, di kaya kina mama at papa. Wala na akong silbi. Kaya kami nandito ng mga magulang mo para tulungan at alalayan ka, Diana. Hindi ka walang silbi dahil kailangan mo kami. Kailangan mo kami dahil may sakit ka. Naiintindihan ko na nahihirapan ka. Pero sana huwag ka namang magsalita ng ganyan. Huwag kang susuko kasi lahat kami umaasa na magiging maayos ka. Na malalampasan mo lahat ng to. Ayoko nang umasa para mabigulang sa dulo, Apollo. Kaya huwag niyo nang lokohin ang mga sarili niyo. Nagagaling pa ako dahil imposible nang mangyari yon. Napakaliit ng tsansa na may makasurvive sa leukemia. Karamihan sa mga nagkakaroon ng ganitong sakit na mamamatay. At yun din ang mangyayari sa akin kaya ngayon pa lang, hiwalayan mo na ako. Umalis ka na, iwanan mo na ako. Ano bang sinasabi mo? Bakit mo ako pinagtatabuyan? Kasi wala ka ng dahilan para manatili sa tabi ko. Hindi na ako gagaling, isaksak mo yan sa utak mo. Naghihintay na lang ako ng araw kung kailan ako mamamatay. Kaya hindi mo na dapat sayangin ang oras mo sa akin dahil hindi mangyayari ang inaasahan nyo na gagaling ako. Alam ko yon. Ramdam ko yon dahil katawan ko to, Apollo. Kahit na anong mangyari, hindi kita iiwan. Hindi ako aalis sa tabi mo. Palagi kitang sasamahan. Kahit maliit yung tsansa na sinasabi mo, gusto kong dalawa tayo ang lumaban sa sakit mo. Diana, please. Huwag ka naman ganyan, oh. Huwag mo ako ipagtabuyan na parang aso. Apollo, hindi ka ba nakikinig? Alin ba sa mga sinabi ko ang mahirap intindihin? Mamamatay na ako! Hindi na ako gagaling! Mas mabuti ba na iwanan mo na ako para pag nangyari yun, hindi na masyadong masakit sa parte mo. Ituring mo na lang na patay na ako ngayon para mabilis kang makamove on. Kabaliwan ang gusto mong mangyari dahil kahit mawala ka, hindi pa rin kita makakalimutan. Saka, huwag mo kang pangunahan ang mga bagay. Huwag mo sabihin ang hindi dapat mangyari. Dahil naniniwala ako na di ka mababayaan ng Diyos. Kung hindi ka kayang pagalingin ng tao, walang imposible sa Kanya, Diana. Alam ko naman yun. Pero paano yung kalooban niya na kunin ako kaysa pagalingin? Paano kung ganun pala yung will niya para sa akin? Sige nga, paano ko yun tatanggapin? Paano mo yun tatanggapin? Alam mo ang unfair ng Diyos. Kasi kung kailan gusto ko pang mabuhay ng matagal para makasama ka at magkaroon tayo ng sariling pamilya. Saka naman hindi pwede. Simula nung malaman ko may leukemia ako, gabi-gabi kong kinakausap ang Diyos para matanong sa Kanya kung bakit kailangan niya akong bigyan ng ganitong klaseng pagsubok na alam kong sa huli, matatalo ako dahil una pa lang, wala na akong kalaban-laban. Galit ako sa Kanya! Kasi sa dinami-dami ng masasamang tao sa mundo, ako pa talaga! Ako! Hindi ako perpekto pero ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para maging mabuting tao! Tapos yung pala magkakasakit lang ako at maagang mamamatay? Marami pa akong gustong gawin kasama ka at ang pamilya ko pero lahat yun hindi ko na magagawa dahil sa pesteng leukemia na to! Sana kung nagkaroon ako nito nung bata pa ako para kung mamamatay ako ayos lang! Hindi ako manghinaya kasi wala pa naman akong pangarap noon kumpara ngayon! Apollo, natatakot ako. Ayoko magmamatay. Gusto ko pa kayong makasama ng matagal. Hindi ka mamamatay. Magiging ayos din ang lahat, Diana. Kailangan mong maniwala na gagaling ka. Kasi sinusunod mo naman ang mga sinasabi sa'yo ng doktor eh.
Ginagawa din nila ang mga kaya nila para maging maayos ang kondisyon mo. Oo, medyo malabo pa sa ngayon yung pag-asa dahil maliit ang tsansa. Pero dapat pa rin tayong maging positibo. Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis sa tabi mo. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Lagi kitang sasamahan sa laban mo. Kasi mahal na mahal kita. Kaya please, huwag mo na akong paalisin. Huwag mo na akong itaboy dahil mas nasasaktan ako. I'm so sorry, Apollo. Hindi ko naman talaga gustong paalisin ka eh. Ayoko, iwanan mo ako. Hindi mangyayari yun. Hindi kita iiwanan, okay? Tana, mahal ko. Huwag ka na ring matakot dahil nandito lang ako. Naiintindihan ko po si Diana kung bakit niya ako pinapalayo sa kanya. Natatakot siya pero mas takot na takot po ako, Papa Dudut. Kung nararamdaman na niya na mawawala na siya, nararamdaman ko na rin na hindi ko kakayanin. Ni sa hinagap ay hindi ko po naisip na kukunin sa akin ng napakaagang babaeng pinakamamahal ko. Marami pa po kaming pangarap na hindi pa natutupad. Isa na po doon ay ang pakasalan siya at bumuo ng pamilya ng magkasama. Kaya nga kahit anong pagtataboy na ginagawa niya sa akin ng panahong yon ay nanindigan po ako na manatili sa kanyang tabi at nangako ako na kasama niya akong lalaban. Sa ospital at sa trabaho na lang po umikot ang buhay ko ng panahon na yon. Masaya naman ako at hindi nagreklamo dahil alam kong napaglilingkuran ko ang girlfriend ko at natutupad ko ang pangako ko sa kanya. Nasasamahan siya anumang mangyari. Doon ko po na-realize ang kahalagahan na i-cherish natin ang buhay ng isang tao. Lalo na ng mga mahal natin dahil walang katiyakan kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundong ito. Kapag nasa ospital ako ay masasayang bagay lang din ang pinag-uusapan namin ni Diana, Papa Dudut. Kahit mabigat ang dibdib ko dahil sa sitwasyon. Kahit pagod ang puso at isipan ko. Pinipilit ko po ang sarili ko na magpakakengkoy para mapasaya ang girlfriend ko. Gustong gusto ko po kasing naririnig ang mga halakhak niya, Papa Dudut. Alam ko na sa likod ng isip ko ay nami-miss ko po yung lahat. Apollo? Mahal, may kailangan ka ba? Nauuhaw ka ba? O nagugutom? Sorry, nakatulog pala ako. Ayos lang ako. Hindi ako nauuhaw at busog ako. Ayos lang din na nakatulog ka kasi puyat na puyat ka sa pagbabantay sa akin. Obligasyon ko na bantayan ka. Walang kaso sa akin yun. At masaya ako dahil nasa tabi mo ako. Masaya rin ako kasi nasa tabi kita. Ang swerte-swerte ko dahil ikaw ang naging boyfriend ko. Salamat, Apollo, ha? Maraming salamat. Walang anuman. Ikaw talaga. Kumusta? Hindi ka ba makatulog? Medyo. Kanina pa naglalayag sa kung saan ang isip ko eh. Baka naman malulungkot na bagay ang iniisip mo ha. Hindi ka talaga makakatulog niyan. Hindi malulungkot ang iniisip ko, puro masasaya. Gusto mo ba i-share ko sa'yo? Oo naman, sige. Kwentuhan mo ko. Iniisip ko na kapag gumaling ako, magpapakasal na tayo. Kahit ako na ang mag-propose kung wala ka pang balak. Anong isasagot mo kung sakali? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, oo. Mabuti naman. Tapos, ano nang susunod na mangyayari? Bubuo tayo ng pamilya. Yung masayang masaya. Palalakihin natin ang mga anak natin ng magkasama. Tuwing linggo,
Sabay-sabay tayong magsisimba tapos pupunta kina mama at papa para dun kumain ng tanghalian. Sa hapon papasyal tayo kasama ang mga bata. Tapos bago tayo umuwi sa bahay, papanoorin natin ang paglubog ng araw na magkahawak kamay. Lahat yon naiisip ko na. Nakakatuwa, di ba? Oo, nakakatuwa nga. Gustong-gusto ko na talagang gawin ang mga bagay na sinabi mo, Diana. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa mo. Pangako, paglabas mo rito, magpapakasal tayo. Pangako yan kasi tatandaan ko yan, Apollo. Itaga mo sa bato. Kaya dapat magpagaling ka. Dapat magpalakas ka. Kumain ka ng mabuti. Matulog ng maayos at sundin lang natin ang mga bilin ng doktor mo. Ayos ba yun? Oo naman, pero kung sakaling hindi na ako gumaling at hindi na natin matupad lahat ng mga sinabi ko, sana wag mo kong kakalimutan Diana naman, ano bang sinasabi mo? Gusto ko lang magbilin hanggat kaya ko pa. Hanggat meron pa akong lakas na magsalita kasi ayokong umalis nang hindi nasasabi sa iyong mga to. Kaya hayaan mo na muna akong magsalita, Apollo. Ay, Mahal na mahal kita. Alam ng Diyos na ikaw ang lalaking gusto kong maging asawa. Pero kung hindi na mangyayari yun, piliin mo pa rin maging masaya. paano ako magiging masaya kung wala ka na? Parang ang hirap naman ang pinapagawa mo sa akin. Alam ko, pero hindi mo pwedeng itali sa akin ang sarili mo lalo na kapag wala na ako rito sa mundo. Dahil unfair yun sa'yo. Marami ka pang bagay na pwedeng maranasan. Huwag mong hayaan ang sarili mo na malungkot at magluksa habang buhay. Hindi yun ang gusto ko, Apollo. Gusto ko na piliin mong maging masaya. Kung kinakailangan mong magmahal ng iba, gawin mo. Sa kanya mo to pa rin ang pinangako mo sa aking pamilya. Kapag nag-promise ka na gagawin mo yon, ayos na ako. Panatag na ako. Ayoko, Diana. Ayoko umalis ka. Ayoko iwanan mo ko. Hindi ko kaya. Please naman, Lumaban ka. Lumaban ka para sa akin. Para sa pamilya mo. At sa pamilyang bubuhay natin. Gustuhin ko man, pagod na ako. Hindi na kaya ng katawan ko. Pakiramdam ko sinusuko na ng katawan ko lahat ng gamot na tinuturok sa akin. Sobrang bigat na ng talukap ng mga mata ko, Apollo. Gusto ko na lang matulog. At huwag nang gumising kung makakaramdam lang din ako ng ganitong klaseng sakit. Sana naiintindihan mo ako. Sana palayain mo na ako. Hayaan mo na akong mauna, mahal ko. Si Diana na po ang babaeng gusto kong pakasalan, Papa Dudut. Nung unang beses pa lamang na nagkita kami ay sigurado na ang puso ko na tinadhana siya para sa akin. At alam kong tama ang desisyon ko na ligawan ko siya at naging ganap kaming magkasintahan. Sa paglipas ng panahon ay napatunayan namin na sigurado na kami sa isa't isa. Pero bakit kung kailan handa na kaming humakbang tungo sa panibagong pahina ng buhay namin ay bigla namang kaming bibigyan ng pagsubok na kulang na lang ay lumpuhin kami, Papa Dudut. Walang gabi simula nang malaman kong may cancer sa dugo si Diana na hindi po ako nagdasal sa Panginoon at nagmamakaawa sa kanya na iligtas niya ang kaisa-isang babaeng mahal ko. Gustong gusto ko pong tumanda na kasama si Diana. Gustong gusto ko po siyang makasamang bumuo ng aming pamilya. Marami pa po kaming masasayang pagkakataon na pagdadaanan bilang mag-asawa, kaya malaking dagok po talaga ang pagkakasakit niya. Papa Dudut, umasa po kaming pareho na diringgin ng langit ang pakiusap namin kahit sa pinaka-imposibleng sandali. Nagagaling din si Diana at malalagpasan niya ang kanyang sakit.
na matutupad namin ang mga pangarap sa buhay ng sabay at magkahawak kamay. Ngunit sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Nawalan ako ng pananalig sa Diyos nang hindi niya dinggin ang panalangin namin. Nawalan ako ng tiwala sa Kanya nang biguin niya ako matapos niyang bawiin sa akin ang babaeng mahal ko, Papa Dudut. Namatay po si Diana. Hindi na kinaya ng katawan niya ang lumulubha niyang sakit, kaya naman iniwan na niya ako. Nang araw na mawala siya sa akin ay hindi po ako makaiyak. Ang nararamdaman ko lang noon ay matinding galit at kagustuhan na sundan sa kabilang buhay ang babaeng pinakamamahal ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Galit na galit po ako sa Diyos dahil kinuha niya sa akin si Diana. Ilang beses ko siyang tinanong kung bakit kailangan niya kaming paghiwalayin ng maaga sa buhay na ito samantalang wala namang kaming ginagawang masama. Naging tapat po kami sa buong panahon ng aming relasyon kaya bakit hindi niya kami kaya na suportahan at hinayaang maging masaya. Nang mga panahon na yon ay hindi pa rin po ako makapaniwala na patay na ang babaeng minamahal ko. Hindi ko matanggap na iniwan na ako ni Diana na hindi ko na maririnig ang malambing niyang boses at tawa. Hindi ko na makikita ang maamo niyang mukha o ni mararamdaman ang init ng kanyang mga yakap at halik. Iyak po ako ng iyak nang iburol siya at hanggang sa maihatid siya sa huling hantungan niya. Kasama po niyang inilibing ang puso ko noon, Papa Dudut. Hindi ko po alam kung paano magsisimulang muli at hindi ko maisip kung paano ipagpapatuloy ang buhay kung durog na durog ang puso. Doon ko na rin po napabayaan ang lahat, Papa Dudut. Simula sa trabaho, maging ang mga barkada ko. Naging malayo ang loob ko sa kanila dahil ang nasa isipan ko ng panahon na yon ay gusto kong mapag-isa. Napabayaan ko na rin ang sarili ko dahil lagi lamang akong nagkukulong sa kwarto. Wala akong pakialam kahit mag-alala sa akin ang gusto ang pamilya ko. Ang nasa isip ko lang ng panahon na yon ay mamatay na rin ako para makasama ko na si Diana. Sa gitna ng pagluluksa ko ay isang kaibigan ang bumisita sa akin, Papa Dudut. At yon ay walang iba kung hindi si Juno. Juno, sorry ah. Hindi ko masyadong nasasagot ang mga text nyo ng barkada sa akin. Ano ka ba? Huwag ka masyado mag-alala doon. Naiintindihan namin ang pinagdadaanan mo. Sa totoo lang, alalang-alala kami sa'yo. Kaya pinapunta nila ako rito para kumustahin ka. Hindi nga lang namin alam kung tumatanggap ka na ng bisita. Pero nagbakasakali pa rin ako. Mabuti nga pinatuloy mo ako dito sa bahay mo at kinausap mo ako. Sakto ang dating mo. Naiinip na akong mag-isa. Kailangan ko talaga ng makakausap. Sakto, di ba? Yun talaga ang purpose ko kung bakit ako nandito eh. Ay, hindi ako makausad, Juno. Nahihirapan ako mag-move on sa pagkawala ni Diana. Kahit na sinabi niya sa akin nun na gusto raw niya ako maging masaya. Parang ang hirap namang gawin nun. Paano ba ulit maging masaya kung wala na yung taong dahilan kung bakit ako umingiti at tumatawa? Paano ulit maging maayos kung alam kong hindi na babalik sa dati ang lahat? Pakiramdam ko, bumalik ako sa simula. Hindi ko na kilala ang sarili ko, Juno. Dahil sa pagkawala ng babaeng mahal ko. Alam mo bro, hindi ko sasabihin na naiintindihan kita kasi ikaw ang eksaktong nakakaramdam niyan. Pero alam ko na hindi talaga madaling mawalan ng mahal sa buhay, lalo na kung malapit sa puso mo. Pero bro, kung hihingin mo ang payo ko, ang masasabi ko lang, idaan mo sa proseso ang pagluluksa mo. Hayaan mong malungkot ang sarili mo dahil yun ang tamang pakiramdam eh. Kapag pinigilan mo kasi ang lungkot, may ipon yan sa loob mo. Tapos mabibigatan ka. Kaya ikaw din ang mahihirapan. Kung kinakailangan mong umiyak, humagulgol, magalit, sumigaw, gawin mo.
Grieve at your own pace, ika nga. Iba-iba naman tayo ng paraan para makausad sa kabila ng mga pinagdadaanan natin sa buhay eh. Kung saan ka mas komportable, yun ang gawin mo. Huwag mong madaliin ang sarili mo na makapag-move on kung hindi pa kaya ng puso mo. Darating ka rin dun. Unti-unti nga lang muna sa ngayon. Paano kung hindi na maging okay ang lahat? Paano kung habang buhay ganito na lang ang pakiramdam ko? Kaya nga nandito kami ng mga kaibigan mo para tulungan ka. Para alalayan ka. Minsan kasi akala natin kaya natin gawin ang mga bagay ng mag-isa. Pero mas magiging madali pala kapag meron tayong mga kasama. Ganyan din ang sinabi sa akin ni Diana. Yun bang tungkol sa pakikisama sa ibang tao, hindi lang para magkaroon ng koneksyon kundi support system na rin. Juno, thank you ha. Pati na rin sa mga kaibigan natin kasi nandiyan kayo. Baka kasi kung ako lang mag-isa, nasiraan na ako ng ulo. Uy, ano ka? Walang mababaliw ng mag-isa sa tropa natin kasi dapat lahat tayo mabaliw pag merong nauna. Hindi pwedeng ikaw lang. Nakakatampo yun, no? Yan. Buti naman tumatawa ka na. Komedyante ka kasi. Sinadya ko yun kasi kanina ka pa down na down. Hindi ako sanay eh. Pero basta bro, wag mong kalimutang umiti kahit paunti-unti. Kaya mo yan. Nandito lang kami kung kailangan mo ng makakausap. Isang tawag mo lang o kaya isang text mo lang. Pupuntahan ka namin agad. Hayaan nyo, makakabawi rin ako sa inyo. Wala kang kailangang ibawi. Yung makita ka lang namin na maayos ang kalagayan. Sapat ng pambawi yun sa mga banding ng barkada na missing in action ka. Huling nakita ka namin nung libing pa ni Diana. Kaya miss na miss ka na talaga namin bro. Basta, kapag kaya mo na, makipagkita ka sa amin ha. Oo naman. Kayo agad ang unang-unang guguluin ko. Kaya mag-ready kayo. Dahil kahit madaling araw, magro-road trip tayo. Asahan namin yan. Huwag kang drawing. Ako pa talaga ang drawing. Grabe, nakakasakit ka ng damdamin. Hindi po lumilipas ang sakit at pagluluksa kapag naranasan nating mawala ng mahal sa buhay. Kahit nagdaan ang mahabang panahon ay nagkakaroon lamang ng puwang sa puso natin ang kirot, pero hindi po ito tuluyang nawawala. Alam ko po yon, kaya nga hirap akong tanggapin na iniwan ako ni Diana. Pero malaking tulong na nailabas ko ang lahat ng sakit at hinanakit sa loob ko dahil sa pag-uusap naming yon ni Juno. Kaya nga laking pasasalamat ko sa kanya na mga panahong yon, Papa Dudut. Aminado po ako na hindi ko pa rin alam kung paano ko haharapin ang mundo at ipagpapatuloy ang buhay, pero kinaya ko po, Papa Dudut. Pagkalipas ng 2 linggong pagluluksa, nagbalik trabaho na ako bagaman hindi pa buong buo ang sarili ko. Pero ginamit ko po ang trabaho ko para mas maging abala at hindi ko lalong maisip ang pinagdaraanan ko. Effective naman, pero kapag gabi kung kailan mag-isa na lamang ako at tahimik na ang mundo ay binubulabog po ako ng masasayang alaala namin ni Diana. Hindi ako pinapatulog ng matinding kalungkutan at para bang patalim na paulit-ulit akong sinasaksak ng katotohanan na hindi ko na siya makakasama sa buhay na ito. Hindi po ako mapasaya ng kahit na anong okasyon ng mga panahong yon, Papa Dudut. Hindi niyo ako masisisi sapagkat sariwa pa rin sa akin ang lahat ng mga nangyari. Mabuti na lamang dahil kahit papaano ay nandyan ang mga kaibigan ko. Malaki ang naitulong nila sa akin para malibang ako habang nagmo-move on. Hanggang sa sumapit nga ang Valentine's Day ng February 2018 kung saan ay nagkita-kita kami at nagkaroon ng pakulo si Juno tungkol sa isang time capsule. Anong nilagay mo sa time capsule? Yung bracelet na binigay sa akin ni Diana. Sinabi ko noon sa kanya na hindi ko ihiwalay sa akin ang bracelet na yun. Dahil kahit magkalayo kami, para ko na rin siyang kasama. Ibig bang sabihin yan, pinapalaya mo na siya?
Hindi ko pa kayang palayain si Diana. Pero gusto kong magsimula ng panibagong buhay nang hindi na siya kasama. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kinakalimutan ko na siya. Lagi pa rin siyang nasa puso ko at mga alaala namin. Pero ayokong ikulong ang sarili ko sa nakaraan habang buhay, Mark. Kaya hindi si Diana ang pinapalaya ko. Pinapalaya ko ang sarili ko. Gusto kong palayain ang sarili ko sa lungkot para naman maging masaya na ako. Ang tapang mo, Apollo. Hanga ako sa'yo kasi pinipilit mong lumaban at magpatuloy sa kabila ng mga nangyari. Alam kong mahirap yan pero hindi ko alam kung gaano kahirap sa parte mo. Hindi mo nagugustuhin malaman pa kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko, bro. Kaya ang payo ko sa'yo, huwag ka nang malito. Kung si Megan talaga ang itinitibok ng puso mo, mahalin mo siya ng gusto. Araw-araw mong iparamdam kay Megan na mahalaga siya, na deserve niya ang magagandang bagay sa mundo. Gawin mo yun habang magkasama pa kayo. Oo, gagawin ko yun. Salamat sa mga sinabi mo. Sana ikaw din. Kung sakaling dumating yung araw na magmamahal ka ulit. Sa akin mo pa talaga sinabi yan kilala mo ako kapag nagmahal, di ba? Oo nga pala. Ikaw at si Phoebe ang loyalista sa barkada. Sabi niyo nga. Pero alam mo, mukhang matagal pa bago ako magmahal ulit. Kasi kahit sinabi ni Diana na ayos lang na ma-inlove ako ulit sa ibang babae, hindi ko pa kaya. Hindi ko pa siya kayang i-let go. Di mo naman kailangan madaliin yon. Bigyan mo lang ng time ang sarili mo na i-process ang nangyari. Baka hindi mo nga mamalayan, okay ka na. Naka-let go ka na. Yan din ang sinabi sa akin ni Juno. Na kapag hinayaan kong makaramdam ng tamang emosyon ng sarili ko, mas magiging madali ang paghilom. Talaga? Sinabi niya yon? Alam mo, ang talino talaga niyang si Juno. Tahimik lang yan pero ang daming alam tapos ang lalim pa ng mga salita. Siya rin kasi nagpayo sa akin nung nasa ospital ako. Kaya thankful ako dahil kaibigan natin siya. Ako rin bro, sa totoo lang. Thankful kasi nakilala natin siya. Ikaw, kumusta naman ang puso mo ngayong Valentine's Day? Eto, nalilito. Pero unti-unti nakukuha ko na yung mga sagot sa mga tanong ko. Siguro kailangan ko na lang lakasan ang loob ko na harapin yung bagay na sinusubukan kong takbuhan. Naks naman, mukhang nag-mature ka na nga. Tama yan, huwag kang laging takbo ng takbo. Tapangan mo ang loob mo. Panindigan mo ang dapat mong panindigan. Kayang-kaya mo yan, ikaw pa ba? Inuto mo pa ako, Apollo. Hindi kaya. Dahil dyan, magyosi muna tayo habang hinihintay natin dumating si Phoebe. Ano, Jika? Sige, pahinging isa. Kapag nawala sa atin ang taong mahal natin ay kailangan natin silang palayain. Kaya nga ang inilagay ko sa time capsule ay ang bracelet na ibinigay sa akin noon ni Diana matapos niya akong sagutin. Hindi po yon nangangahulugan, nakakalimutan ko na siya at ang masasaya naming alaala. Pero yon ang unang hakbang para matanggap ko sa puso ko na imposible na kaming magkatuluyan sa buhay na ito. Ayoko pong ikulong ang sarili ko sa bagay na habang buhay kong ikakalungkot, bagaman hindi ako naniniwala na may magandang rason ng kapalaran kung bakit niya ako pinahihirapan. Ay gusto ko pa rin pong umasa na babalik sa akin ang lahat ng kabutihan na ginawa at pinakita ko sa mundo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ganap na pagtanggap sa realidad. Na hindi lahat ng nagmamahalan ay nagsasama ng matagal para sabay na tumanda habang pinapanood ang paglubog ng araw. Alam ko rin po na hindi ako makakausad sa lugar kung nasaan ang dahilan ng pagkalugmo ko. Kaya naman nag-decide po akong umalis sa trabaho ko at mag-ibang bansa. Ilang taon din po akong tumira sa abroad habang nagtatrabaho at neto lang 2023 ako nagkaroon ng lakas ng loob na umuwi sa Pilipinas para balikan ang mga masasakit na alaala na iniwanan ko. Bittersweet, ganyan ko po ilalarawan ang pakiramdam na nangibabaw sa akin ng unang beses akong tumapak sa lugar kung saan ay nakalibing ang dalawang taong mahalaga sa buhay ko. Ang kasintahan ko at ang kaibigan namin. Sa kasalukuyan ay di hamak na mas magaan
ang pakiramdam ko kesa noong una, Papa Dudut. Unti-unting natatanggap ko na sa puso ko ang mga nangyari at inahayaan ko na po ang sarili ko na maging masaya. Kung tatanungin niyo po ako kung may plano ba akong umibig ulit ay meron po ang sagot ko. Hindi ko naman po tuluyang sinasarado ang puso ko na maranasang magmahal at mahalin sa ikalawang pagkakataon. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Libre lang ang mangarap. Pero hindi madaling abutin ang mga pangarap na ito, lalo na kung kulang tayo sa gawa at puro lamang tunganga. Minsan ay kailangan din natin ng sipag at tiyaga upang gawing realidad ang buhay na gusto nating matamasa. Ikaw, kapuso, naabot mo na ba ang mga pangarap mo sa buhay? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jason. Nakatira ako sa Valenzuela, Tubong Negros Occidental at 35 anyos na po sa ngayon. Katulad ng maraming Pilipino ay isa rin po ako sa mga araw-araw na nananalangin sa Diyos na sana balang araw ay makaahon din kami mula sa kahirapan. Maraming pagsubok na po ang dumaan sa buhay ko at ang lahat ng ito ay kinaya kong lampasan para lamang sa kagustuhang makaangat sa buhay. Ang totoo po niyan, Papa Dudut, ay meron naman kaming maayos na buhay noong bata pa lamang ako. 8 kaming magkakapatid na namuhay sa pagsasaka. Pero masasabi kong simple man ang pamilya namin noon sa probinsya, ay hindi naman kami nauubusan ng makakain. Hindi namin problema ang pagkain noon, Papa Dudut, dahil may ilang ektarya kaming lupain na pagmamay-ari ng pamilya ko. Dito kami noon kumukuha ng pangkabuhayan at pati na rin ng pagkain sa pang-araw-araw. Ang problema nga lang po ay sobrang mabisyo noon ng tatay ko. Nalulong siya sa sugal hanggang sa maganda baon-baon kami sa utang dahilan para ibenta ni tatay ang ilan sa mga lupain namin. Dahil din sa pagkahilig nito sa sigarilyo at alak, kung kaya'y mabilis na tumamlay ang kalusugan nito. Labas-pasok siya noon sa ospital dahil sa sakit sa baga. Sa huli ay maging ang mga natitirang lupain namin ay naibenta na rin hanggang sa wala nang natira para sa amin. Ganon po kadaling maubos ang yaman at natuklasan ko po ang katotohanan ito sa murang edad.
Grabe ang init. Oh, asan ang mga kapatid mo? Pasunod na po sila. May dinaanan lang saglit. Nauna na po akong umuwi. Ganun ba? Kapag dumating na sila, tawagin mo na yung iba para makakain na kayo ng pananghalian. Kayo na bahalang magluto ng kakainin niyo mamayang gabi ha. Baka gabihin ako. Bakit po? Alis kayo? Saan po kayo pupunta, Nay? Hindi ba nasabi sa'yo ng kapatid mo? Nasa ospital ang tatay mo ngayon. Bakit na naman po? Ano na naman pong nangyari kay tatay? Lumala yung sakit niya sa baga. Hirap huminga. Ayun, naka-oxygen ngayon sa ospital. Paano ba naman po kasi? Pagkalabas niya ng ospital, Yossi agad ang una niyang hinanap. Hindi na po siya natuto. Ano pa bang magagawa natin? Adik na yung taong yun sa sigarilyo. Wala nang ginawa yung tatay mo buong buhay niya kundi magsunog ng baga Bakit po kasi hindi niyo pinagsasabihan? Aba, araw-araw kong pinagsasabihan yung tatay mo. Nakikinig ba? Kamatayan nga, hindi siya mapigilan. Sigarilyo pa rin ang hanap Ako pa kaya? Yung mga taong ganong katigas ang ulo, hindi mo na mababago. Anong gusto niyo, Nay? Hayaan na lang natin siyang mamatay? Kung yun ang gusto niya, bahala na siya. Ay, sawa na ako. Sawa na akong mag-alaga ng tao. Tumatanda na ako't lahat, nag-aalaga pa rin ako ng tao hanggang ngayon. Pagod na ako. Saan na naman po tayo kukuha ng pambayad sa ospital niyan? Huwag niyo pong sabihin pati yung natitirang lupa natin, ibebenta niyo na rin. Wala na tayong ari-arian, Jason. Lahat na benta na, matagal na. Hindi na natin pag-aari yung lupang sinasakan yung magkakapatid. Ano? Paano po nangyari yun? Sa dami ng utang ng tatay mo, sa dami ng gastos natin sa ospital, sa dami yung magkakapatid, kulang na kulang pa yung mga lupain ng tatay mo para mabayaran lahat ng perang kailangan nating bayaran. Malapit nang sumabog tong ulo ko sa kakaisip kung saan ako pupulot ng pera ngayon. Nay, ano na pong gagawin natin ngayon? Wala! Mag-aabang lang tayo ng milagro. Baka sakaling may mahulog na salapi dyan mula sa langit. Ay! Nga pala, napag-usapaho ang tatay nyo kaya kayo na munang inaasahan naming magtrabaho para sa pamilya natin. Po? Hindi po ako pwedeng tumigil. Magtatapos na po ako sa high school Hindi ko kayo kayang pag-aralin ng sabay-sabay. Sapat lang ang kinikita ko sa trabaho para sa pang-araw-araw natin. Saan ako kukuha ng pampaaral sa inyo, Aber? Problemado na nga ako sa gastos ng tatay niyo sa ospital Kahit yan na lang ang maitulong niyo sa amin. Nay, kapag nakapagtapos po ako ng college, makakatulong po ako sa inyo. Kailan yan? Pagkatapos ng 4, 5 taon? Baka patay na kami niyan dahil wala na tayong makain. Hihinto ka lang naman Pwede mo pa rin namang ipagpatuloy ang mag-aral kapag nakaluwag-luwag na tayo. Hindi po ako papayag. Gagawa po ako ng paraan, makatungtong lang ako ng college. Ikaw bahala. Basta wag kang aasa sa amin ng tatay mo dahil hirap na talaga kami. Tandaan mo, may mga bata ka pang kapatid. Pagkain ng pangunahing kailangan natin ngayon, hindi ang pag-aaral. Maghahanap po ako ng trabaho. Ako po magpapaaral sa sarili ko. Desisyon mo yan. Sige na, aalis na ako. Malayo-layo pa ang lalakarin ko. Nasaan yung payong na ginamit nyo? Pahiram ako. Mainit sa daan, baka mamaya ako pa ang ma-heat stroke. Madagdagan pa gastos natin. Nasa labas po. Pakainin mo mga kapatid mo, ha? Sige na, alis na ako. Opo, sige po. Papadudot pabalik-balik na noon si tatay sa ospital. Ito ang dahilan kung bakit mas nalubog pa kami noon sa utang. Pero kahit na ganoon ay hindi ako nagpatinag at pilit kong ipinagpatuloy ang pag-aaral ko. Nasasayangan po kasi ako sa pinag-aralan ko kapag bigla akong titigil sa eskwela. Hindi naman po sa pagmamayabang pero nakapagtapos po ako bilang valedictorian noong elementary ako at mataas din ang marka noong high school. Para mapag-aral ang sarili ay nagtrabaho po ako sa tubuhan. Ang 50 pesos na baon ko ay pinagkakasya ko po para sa isang linggong pagkain. Dagdag pasakit pa noon na nasa malayong lugar ang paaralan namin at kinakailangan kong tumira sa isang boarding house. Mabuti na lamang at may nahanap akong boarding house na mura kung saan ay 5 kaming nagkakasya sa iisang kwarto. Para naman po sa mga gastusin ko sa eskwela ay nagbebenta po ako noon ng iba't ibang uri ng pagkain sa classroom. Mabuti na lamang kahit papaano ay supportive naman ng teachers at classmates ko noon.
Maliban po dito, Papa Dudut, ay nagtatrabaho rin ako tuwing Sabado at Linggo. Sinisikap kong umuwi sa amin kahit na maglakad pa ako sa ilalim ng tirik na araw para lamang makapagtrabaho sa sakahan. Aaminin ko po na nahirapan akong balansehin noon ang pag-aaral ko at pagtatrabaho. Kaya ang kinalabasan nito ay apektado ang mga grado ko. Ito ang papipirmahan mo sa akin? Puro line of 7 na grado? Tingnan mo nga tong isang subject, muntik ka nang bumagsak. Pasado pa rin naman po ah. Ang mahalaga may natututunan pa rin ako. May natutunan? Kung totoong may natutunan ka, hindi dapat ganito kababa ang grades mo. Nay, line of 9 man yan o pasang awa, pare-pareho lang din naman po yung pasado. Yan niyo po, babawi po ako sa susunod. Tataas na po yan, sa susunod na pirmahan niyo yung card ko. Ay nako, hindi na ako aasa. Baka sa susunod puro bagsak na to. Nay naman, wala po ba kayong tiwala sa anak niyo? Hindi ko alam. Baka naman kasi porke ikaw ang nagpapaaral sa sarili mo, ginagawa mo na kung ano-anong gusto mong gawin doon. Baka mamaya sa halip na mag-aaral, pagbabulakbol na ang inaatupag mo. Bulakbol? Hindi na nga po ako nakakapaglaro ng basketball kasama mga kaklase ko eh. Sa sobrang abala ko sa pagtatrabaho, hindi na ako nakakapag-review. Hindi na ako nakakatulog ng maayos. Hindi ko na nga po alam kung anong uunahin ko. Gagawa ba ako ng assignment o gagawa ako ng kakanin na ibebenta ko kinabukasan? Ay bakit galit ka? Nakakatampo lang po kasi kayo na na ganyan kayo mag-isip sa akin. Malay ko ba kung anong ginagawa mo doon? Natural lang na ganyan ang isipin ko lalo na't proud ka pang ipakita sa akin yung mababa mong grado. Pirma nyo lang naman po ang kailangan ko eh. Pirma nyo na lang po yan para maibalik ko na sa Lunes. Huwag mo nga akong inaartehan dyan. Oh, ayun na yung card mo. Salamat po. Hindi naman ako nag-iinarte. Nagpapaliwanag lang naman po ako. Ano? Gusto mong ipamukha sa akin na naghihirap ka para makapag-aral? O edi congratulations! O etong palakpak ko! Dakila kang anak! Ginusto mo yan, di ba? Pinilit ba kita? Hindi naman, di ba? Sabi ko sa'yo, huminto ka muna pero mapilit ka. Hindi ka makatulog? Ikaw lang ba ang hindi makatulog? Ako rin, Jason. Ako rin. Hirap din akong makatulog kakaisip kung paano ko bubuhayin ang pamilyang to. Sobrang dami ng paghihirap at sakripisyo ang ginagawa ko araw-araw kaya huwag kang nagrereklamo dito sa harapan ko. Hindi naman po ako nagrereklamo eh. Gusto ko lang naman po na ma-appreciate nyo yung ginagawa kong effort. Na may ginagawa ako para matapos na natin tong problemang meron tayo. Dahil kung huminto man ako sa pag-aaral, hanggang kailan tayo haharap sa kahirapang tunay? Sino ang magtataguyod sa atin? Hindi po ako nagrereklamo. Tinitiis ko nga po na maglakad ng kilo-kilometro para lang makauwi dito at makatulong sa mga kapatid ko eh. Tinitiis ko ang puyat, ang gutom, makapasok lang sa klase kahit na pagod na ang katawan ko. Masaya ako kahit na palakol lang ang grado ko. Alam niyo kung bakit, Nay? Kasi yan na lang po yung pinakapositibong bagay na meron ako ngayon eh. Ang malaman na pasado ako kahit mababa lang ang grades ko. Ibig sabihin nun, may napupuntahan po yung pagod ko. Lahat ng hirap ko. Kaya sobrang sama lang ng loob ko na makitang dismayado kayo sa akin kasi alam nyo, malapit na akong sumuko. Konting-konti na lang po gusto ko na talagang sumuko pero naisip ko po nandito na ako eh. Ako yung umako ng responsibilidad. Ako yung nangako na tatapusin ko ang pag-aaral ko. Natatapusin ko ang kahirapan natin at tutuparin ko po yun. Pero sana kahit konting suporta man lang, Nay, mula sa inyo. Mahirap bang ibigay yun? Hindi naman ako dismayado eh. Nagtaka lang ako kasi alam ko matalino kang bata. Alam ko na may ibubuga ka. Siguro nga medyo masakit yung mga salitang nabitawan ko kanina pero dala na lang din siguro yon ng magulong utak ko. Sobrang dami na ng pinapasan kong problema, hindi na ako makapag-isip ng maayos.
Pero gusto kong malaman mo na malaki ang pasasalamat ko sa iyo, anak. Dahil kahit papano, may pangarap ka para sa pamilya natin. Ikaw ang dahilan, kayo ng mga kapatid mo, kayo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon patuloy akong kumakapit. Kaya sana wag ka ring sumuko. Maraming salamat po, Nay. Malaking bagay po to para sa akin. Tapusin mo ang pag-aaral mo. Abutin mo ang pangarap mo. Para sa sarili mo, para sa amin. Halika nga rito. Payakap nga. Ang anak ko. Nangangayayat ka na. Kumain ka ng madami habang nandito ka sa bahay. May bago akong pitas na talbos ng kamote dyan. Talaga po? Oo, dagdagan natin ng kamatis para mas masarap. Papa Dudut, hirap man ay nagsumika po akong makapagtapos ng high school, Papa Dudut. Sa tulong ng determinasyon at suporta mula sa pamilya ay nakamit ko rin sa huli ang inaasam kong diploma. Muntik na nga po akong hindi makagraduate dahil late ako nakapagbayad ng mga miscellaneous and graduation fee. Mabuti na lamang po at nagawa namin ito ng paraan. Gustuhin ko man pong ipagpatuloy ang pag-aaral ko hanggang kolehiyo pero hindi na po talaga namin ito kinaya. Masyado pong matagal ang panibagong 4 na taong pag-aaral. Kaya naman minabuti kong isang tabi muna pansamantala ang pag-aaral para makapagtrabaho. Ipinangako ko na lamang po sa sarili ko na kapag nakapag-ipon na ipagpapatuloy ko ang pag-aaral at tatapusin ko ang kolehiyo. Masaya na po ako noon na nakapagtapos ako kahit hanggang high school lamang. Sa aming kasing magkakapatid ay ako lamang ang umabot sa ganong level ng edukasyon. Katulad ng pinangako ko kay nanay ay agad po akong naghanap ng trabaho para makatulong sa pamilya. Pero nang mga panahong yon ay alam kong wala po akong mapapala kung mananatili ako sa probinsya. Kaya naman nagpasya po akong subukin ang swerte ko sa Maynila. Pagka-graduate ay agad po akong lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Wala po akong kaalam-alam noon kung ano ang magiging buhay ko sa Maynila, Papa Dudut. Para akong batang napadpad sa isang napakalaking syudad na first time lamang makakita ng mga naglalakihang gusali at dami ng mga taong abala sa sari-sarili nilang mga buhay. Sa awa ng Diyos ay mabilis naman po akong nakahanap ng trabaho bilang tendero sa Baclaran. Nagtagal naman po ako sa trabaho kong yon ng ilang buwan kaso nga lang po ay hindi ko na po nakayanan ang trabaho dahil sa amo ko. Kung tutuusin ay kayang-kaya ko naman po ang magtinda. Ang problema nga lang ay masyadong masungit at strikto ang naging amo ko. Konting pagkakamali ay katakot-takot na alak or talak ang inaabot ko. Minsan nga po ay minamaltrato pa nila ako. Lahat ng sisi sa akin nila ibinubunton kahit na hindi naman ako ang may kasalanan. Mabuti na lamang at marami akong nakilalang kaibigan sa lugar na yon at kahit papaano ay nakaya kong tagalan ang amo ko. Sa totoo lang po ay kaya ko namang sabayan ang galit ng amo ko kaso nga lang ay sa sobrang bigat ng trabaho ay kulang na kulang ang natatanggap kong kakarampot na sweldo mula sa kanya. Kaya naman noong may ialok sa akin ng kaibigan ko na ibang trabaho ay agad ko na po itong pinatos nang walang pag-aalinlangan. Uy, ba't nakatuwa nga ka dyan? Yossi, gusto mo? Ayoko. Hindi ako nag-iyosi. Isa yan sa mga dahilan kung bakit naghirap ang pamilya namin. Talaga? Paano naman nangyari yun? Dahil sa yosi na yan, nasira ang baga ng tatay ko. Labas-pasok siya sa ospital hanggang sa nagkanda utang-utang kami. Nabenta lahat ng lupa namin hanggang sa wala nang natira. Natigil yung mga kapatid ko sa pag-aaral. Ayun, nalubog kami sa kahirapan. Saklap naman pala ng buhay mo. Pwede nang ibenta sa magpakailanman. Talaga, pwede ba? Si Raulo, joke lang yun. Kala ko pa naman totoo.
Ganda pa naman sana ng storya ng buhay ko. Mahirap ka pa rin naman eh. Saka na lang kapag gumanda na ang buhay mo para inspiring at may mapupulot na aral. Paano gaganda ang buhay natin sa pagtitinda lang? Kala ko pa naman nandito na sa Maynila ang sagot sa kahirapan namin. Pareho lang din pala ang buhay dito mula sa pinanggalingan ko eh. Gusto mo bang sumama sa akin? Mag-a-apply ako ng trabaho eh. Talaga may alam ka mapapasukan? Saan? Naghahanap ng trabador yung factory na pinagtatrabaho ng pinsan ko. Kaso sa Valenzuela yun. Maganda ba sahod dun? Kumpara sa sinasahod mo ngayon? Siyempre naman. Tumatanggap ba sila kahit high school lang ang tinapos? Hindi ko lang sigurado eh. Pero tingin ko naman, oo. Subukan mo rin mag-apply. Huwag ka mag-alala. Tutulungan tayo ng pinsan ko makapasok. Sige nga. Para maiwan ko na yung amo kong madamot na kuripot pa. Ewan ko ba kasi sa'yo kung bakit. Kasi ako malilipatang trabaho eh. Akala ko noon, okay na kahit high school graduate ka lang. Hindi ko alam na pahirapan palang makakuha ng trabaho rito. Mahirap talaga. Ika nga nila, survival of the fittest ang buhay dito. Kung mahina ang loob mo, tatapakan ka lang ng ibang tao tulad nating nangangarap ding takasan ng kahirapan. Tingin mo, maayos na ang buhay natin kapag lumipat tayo dun sa factory na sinasabi mo? Wala tayong kasiguruhan, pero tignan mo naman ang estado natin ngayon sa kanya-kanya nating trabaho. Lalo na ikaw, nasabi mo di ka pa pinapakain ng maayos ng boss mo. Oo, hindi yun nagpapakain lalo na pag walang benta. O, di ba? Di hamak na mas maayos tong trabaho sinasabi ko kumpara sa kunong meron ka ngayon. Ano bang klaseng factory yun? Hindi ko alam eh. Pagawaan yata ng plastic. Kung ako sa'yo, ihanda mong resume mo. Kailangan pa ng resume dun? Oo, tapos dayain mo na lang. Anong dayain? Kopyahin mo na lang yung ginawa ko sa akin. Nagdagdag lang ako ng experience. Baka mahuli naman tayo dyan. Hindi na nila malalaman yan. Ang mahalaga, makita nilang may experience tayo. Pero kung sa bagay, may backer naman tayo. Sure ako may papasok tayo ng pinsan ko. Kasi matagal na yung nagtatrabaho sa factory na yun eh. Sige, sabihan mo ako kung kailan ka mag-a-apply. Sasabay ako. Tapos kapag nakuha tayo, hanap na lang tayo ng matutuluyan sa Valenzuela. Okay, magandang plano yan. Baka ito na ang hinihintay natin na mag-aahon sa atin sa hirap. Sana nga. Hindi na ako noon nagdadalawang isip pa, Papa Dudut, tuwing may opportunity na dumarating sa akin. Wala naman akong karapatang mamili ng trabaho dahil ako ang nangangailangan, kaya noong may offer sa akin ang kaibigan kong si JB ay agad po akong umoo. Wala pang isang linggo ay nakatanggap kaagad kami ni JB ng balita na nakuha na kami sa factory na ina-applyan namin. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa pinsan ni JB o baka dahil kailangan lang talaga nila ng trabahador kung kaya kami nakuha kaagad. Bastang mahalaga ay may bago na akong trabaho. Unang araw ko pa lamang sa trabaho ay agad na akong nagpa-impress sa boss namin. Nahirapan nga lang po ako sa pakikipag-usap sa boss ko dahil foreigner siya. At ang pangunahing lingwahe na ginagamit niya ay English. May kaunting kaalaman naman po ako sa pagsasalita ng English. Pero ito ang isa sa mga subject kung saan ay mahina ako noong nag-aaral pa lamang ako. Palagi rin po akong kinakabahan at nauutal tuwing sinusubukan kong kausapin ang boss namin dahil hindi ako marunong magsalita ng English na straight. 12 hours ang trabaho namin, Papa Dudut, kapalit ng 250 pesos na sahod sa pang-araw-araw. Kulang na kulang po ito sa mga gastusin ko dahil may binabayaran pa akong upa at kuryente. Halos araw-araw ako noon kung kumain ng lugaw para lamang makatipid. Sinubukan ko rin pong maghanap ng sideline pero dahil nga high school graduate lamang ako ay nahirapan akong makakita ng pangalawang trabaho. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay napansin din ng boss ko ang kasipagan ko sa trabaho. Halos mag-iisang taon pa lamang kami ni JB sa factory nang bigla akong naipromote ng boss ko at ginawa niya akong production checker, Papa Dudut. Congrats naman sa bagong promote. Salamat. Painom ka naman dyan. Total day off natin bukas. Ikaw ang hilig mo talaga sa bisyo. Tigilan mo na yung pag-inom at paninigarilyo.
Bukod sa nakakasama na sa kalusugan, gastos lang yan. Ayaw mo naman libre. Hindi talaga ako manlilibre. Marami pa akong kailangan bayaran eh. Tsaka kailangan ko rin magpadala ng pera sa probinsya. Marami akong kapatid na sinusuportahan. Ang bait mo naman palang kapatid. Kailangan kong bumawi sa kanila eh. Sa aming magkakapatid, ako lang ang tumuloy sa pag-aaral. Lahat sila tumigil kaya ako lang ngayon ang inaasahan nilang lahat. Hindi ba nakaka-pressure yan? Yung sa'yo nakaasa ang lahat tapos hindi naman sapat yung sinasahod mo? Wala namang mangyayari kung magpapadala ako sa pressure eh. Wala naman tayong choice kundi magpatuloy pa rin. Tumatakbo ang oras kaya kailangan din nating sumabay kahit na maliit lang ang kinikita. Ikaw ba? May sinusuportahan ka rin ba sa inyo? Meron, yung anak ko. May anak ka na pala? Oo, anak sa pagkabinata. Sino nag-aalaga sa kanya ngayon? Lola niya. Matagal na nga ako hindi nakakauwi sa amin eh. 5 taon na rin. Matagal na ha? Wala ka bang planong bumisita ron? Mahal ang pamasahe. Imbis na gumasos pa uwi, ipapadala ko na lang. Tapos may video call naman. Mas tipid yun. Kung sa bagay. Mabalik tayo sa promotion mo. Napapansin mo ba na parang paborito ka ng boss natin? Talaga ba? Parang hindi naman. Asus, nagmaang-maangan pa to. Sa'yo nga binigay yung nakabakanting posisyon eh. Sa'yo na bago lang kumpara sa ibang nagtatrabaho dito ng ilang taon na. Baka nakita lang ni boss na sa akin bagay yung posisyon na nabakante. Yun lang yun. Hindi eh. Tingin ko favorite ka nun. Paanong favorite hindi nga kami nag-uusap. Tuwing dumarating siya sa site, lagi akong umiiwas eh. Bakit ka naman umiiwas? Englisher kasi pre. Spoken in England. Hindi lang normal na nosebleed yung nangyayari sa akin eh. Bumubulwak palabas yung dugo ko galing sa ilong kapag nakikipag-usap ako sa kanya. Kala ko ba valedictorian ka nung elementary ka? Oo nga, valedictorian ako nun. Ibang usapan naman nung elementary, ibang usapan yung ngayon. Bakit ikaw? Kaya mo bang magsalita ng English ng diretso? Oo naman, ako pa. Weh, paano nangyari yun eh? Pareho lang naman tayong hindi nakatungtong ng college. Alam mo, ganito lang itsura ko pero mahilig ako magbasa. Mahilig ako manood ng mga pelikula na Hollywood. Doon ako natuto magsalita ng English. Hindi mo kailangan mag-college para matuto magsalita. Pwede mo naman turuan ang sarili mo eh. Totoo ba? Oo! Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan, sabi nga nila. Kung gusto mong makausap ng maayos ang boss natin, turuan mo sarili mo magsalita ng English. Madali lang naman eh. May libro ka ba dyan? Pahiram naman ako. Gusto ko rin matuto. Bumili ka ng dictionary, mura lang yun. O di kaya magbasa ka ng dyaryo, ng magazine. Check mo sa opisina ni boss. Araw-araw may dyaryo dun. Ganun lang ba talaga kadali yun? Oo, maniwala ka sa akin. Magbasa ka lang ng magbasa hanggang sa masanay ka. Ay, kung bakit kasi hindi marunong magtagalog yung boss natin eh. Boss natin yun eh. Ikaw ang mag-a-adjust. Papadudot na inganyo ako sa mga sinabi ni JB. Sinubukan kong aralin kung papaano ang magsalita ng English nang sa ganon ay makausap ko ng maayos ang boss namin tuwing nagpupunta siya sa factory. Bumili ako ng mga mumurahing libro na second hand at ito ang binabasa ko tuwing break time, bago matulog at tuwing kumakain. Inaral ko rin po kung paano magsalita ng ang mga foreigner sa mga pelikula. May sarili akong dictionary kung saan ay nahanap ang mga salitang hindi ko maintindihan. Para akong nanumbalik sa pag-aaral. Ang kaibahan nga lang ay ako na mismo ang nagtuturo sa sarili ko. Sa pagtagal ng mga taon ay unti-unti po akong natutong magsalita ng English. Mas lalo tuloy na na-impress sa akin ang boss ko dahil sa determination na matuto. Dahil dito ay mas lalo tuloy akong ginanahan sa trabaho ko. Mas pinagbuti ko ang trabaho ko, Papa Dudut. At ito na ang nakita sa akin ng boss ko. Kaya nang mag-resign ang supervisor namin dahil sa katandaan ay ako ang ipinalit ng boss namin sa iniwan nitong pwesto. Sobrang laki po ng pasasalamat ko sa boss ko, Papa Dudut, dahil pinapahalagahan nito ang kasipagang ipinapakita ko. Abot langit ang pasasalamat ko sa kanya dahil sa mga sunod-sunod na opportunity na ibinibigay niya sa akin. Pero ang hindi ko po alam, iba na pala ang tingin ng mga katrabaho ko sa akin. Hindi pala lahat ay masaya sa success na natatanggap ko sa buhay ko, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, para bang bitter sa akin ang ilan sa mga katrabaho ko at naiintindihan ko naman sila dahil di hamak na mas matagal na ang inilagi nila sa trabaho kumpara sa akin. Pero tingin ko naman po ay deserve ko rin ang mga promotion na natatanggap ko dahil alam ko sa sarili ko na masipag akong empleyado. Yun nga lang ay pilit na nagbubulag-bulagan ang mga kasama ko. Hindi nila nakikita ang mga ginagawa ko, sa halip ay ginagawa nila ako ng mali siya. Kesyo sip-sip daw ako sa boss namin, pakitang tao, at di hamak daw na mas deserve ng iba ang pwesto ko sa ngayon. Hindi nila matanggap na ang isang hamak na high school graduate lang ay supervisor na nila ngayon. Lalo na't karamihan sa mga kasama ko sa trabaho ay nakapagtapos pa ng kolehiyo. Sa kabila ng paninirang ginagawa nila sa akin, Papa Dudut, ay hindi po ako nagpatinag. Hindi ko na lamang sila pinansin at sa halip ay mas pinagbuti ko ang trabaho ko. Ipinakita ko sa kanila na para sa akin talaga ang pwestong ibinigay sa akin. Ako na noon ang kumukuha ng mga aplikante sa factory, Papa Dudut. Doon ako bumawi. Wala akong pakialam noon kung college graduate man o walang tinapos ang nag-a-apply. Ang mahalaga ay marunong sila at masipag sa trabaho. Nakikita ko kasi ang sarili ko sa ilan sa mga aplikante na hirap makahanap ng trabaho sa kadahilan ng hindi sila nakapagtapos. At ayokong ipagkait sa kanila ang opportunity na naranasan ko noong ako ang nangangailangan. Pre, di ka pa uuwi? Susunod na lang ako. Tatapusin ko lang itong mga ginagawa ko. Ano bang ginagawa mo? Tinitingnan ko lang itong mga bagong aplikante. Kailangan natin ng kapalit ng mga nagsialisan eh. Oo nga pala. Lagi ko nakakalimutan na boss na pala kita. Ito naman, wala namang nagbago. Lagi kong tatanawin na utang na loob sa'yo itong pagpasok ko dito sa trabaho. Kasi kung hindi dahil sa'yo, wala ako rito ngayon. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang nung tayo'y nasa posisyon ng mga to. Mga naghahanap ng trabaho. Pero ngayon, ikaw na mismo ang namimili ng empleyadong papasok dito sa factory. Oo nga eh. Ito yung mga grasya na binibigay sa atin pero di natin napapansin. Kasi karaniwan, ang inaasahan nating pagbabago, yung biglaan. Pero ang totoong pagbabago, inaabot yan ng matagal na panahon. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi na kailangan nating lumingon sa pinanggalingan natin. Para nang sa ganun, makita natin yung mga pagbabago sa buhay natin. Tingnan mo ako. Dati palugaw-lugaw lang pero ngayon, nakakain ko na yung mga gusto kong kainin. Bilib talaga ako sa'yo, pre. Alam mo, tuwing nagsasalita ka para ka si Dr. Jose Rizal. Parang kailangan yatang lahat ng sinasabi mo isulat sa libro tapos pag-aaralan ng mga kabataan para marami sila matutunan. Loko-loko ka talaga. Gusto mo, gumala tayo bukas? Total, day off naman natin eh. Di ako pwede bukas eh. May pasok ako. Pasok? Saan? Nag-enroll ako sa TESDA. May kinuha akong course dun. Talaga? Ikaw na talaga, pare. Ang taas-taas talaga ng pangarap mo sa buhay. Hindi ka talaga papipigil eh, no? Ayoko kasing maranasan ng mga magiging anak ko yung buhay na dinanas ko eh. Sabihin na lang natin na inaayos ko na yung future nila ng ganito kaaga. Kasi kung susumahin natin, sa akin talaga nakasalalay eh kung ano yung magiging buhay ng sarili kong pamilya sa hinaharap. Swerte na magiging pamilya mo, pre. Planado mo na talaga magiging takbo ng buhay mo. Kung nakaranas ka ng paghihirap, hindi mo na talaga gugustuhin bumalik sa ganong klase ng buhay. Ibig bang sabihin yan, yung pag-enroll mo sa TESDA, may plano ka umalis dito sa factory? Eh hindi naman habang buhay, mananatili tayo rito. Para mag-grow, you have to go. English yun ah. Ang gusto ko lang puntuhin, para lumago tayo bilang tao, kailangan din natin sumubok ng ibang bagay. Hindi pwede na tatanggapin mo na lang ang buhay na meron ka ngayon. Sa bagay, tama ka naman pero hindi ba parang masyado ka naman yata nagmamadali? Kailan lang nung naging supervisor ka? Lasapin mo naman yung tagumpay mo. Hindi yung kakatungtong mo pa lang sa stage, lilipat ka na kagad sa next stage. Bahala ka. May kasabihan nga na kung gaano ka kabilis umakyat,
ganon ka rin kabilis bumulusok pababa. Nasa tao naman yun kung hahayaan niya yung sarili niya na bumulusok pababa. Tsaka hindi naman ako nagmamadali eh. Siyempre, hindi ko rin naman sisirain yung tiwala sa akin ng boss natin. Sobrang laki ng tiwalang ipinagkaloob niya sa akin, kaya hindi ko naman siya kayang talikuran na lang ng basta-basta. Tama yan. Dapat one step at a time lang. Pero ikaw ba? Total pinag-uusapan na natin ang future. Yung love life mo, wala ka bang planong paggalawin ng baso? Saka na yan. Di ba nga kakasabi ko lang sa'yo na hindi pa ako magpapamilya hanggat hindi pa ako handa lalo na pagdating sa yaman. Hindi ka naman bubuo kagad ng pamilya eh. Sisimulan mo lang yung love life mo. Bahala ka. Baka maubusan ka ng mapapangasawa dyan. Tsaka alam mo pre, hindi naman biglaan yung pagmamahal eh. Parang success din yan na kailangan pagtrabahuhan at palawakin. Saka na siguro yung love life na yan. Ayusin ko muna buhay ko. Ikaw ang bahala. Oh, paano ba yan? Mauna na ako sa'yo. Out ko na eh. Sige, ingat ka pa uwi. Kita-kits na lang tayo sa boarding house. O ingat ka rin. Papa Dudut, ilang taon pa ang pinalipas ko bago ako tuluyang nagpasyang i-level up ang estado ko sa buhay. Naisip ko noon na oras na rin siguro para palawakin ko pa ang experience ko. Sinubukan ko pong mag-apply sa call center. Kasabay nito ay naghanap din ako ng maraming trabaho sa ibang bansa bilang Plan B. Sa tulong ng kakilala ay nakapag-apply naman ako bilang salesman sa Saudi Arabia. Wala po akong pinagsabihan ng plano ko, Papa Dudut, habang nilalakad ko ang mga requirements ko para sa pag-abroad ko. Maliban na lamang kay JB na ang tanging alam lang noon ay naghahanap ako ng trabaho sa call center. Gusto ko kasi na sure na ang pag-alis ko bago ako magpaalam sa boss ko at sa mga katrabaho ko. Kaso nga lang, Papa Dudut, kung kailan malapit nang makumpleto ang mga papeles ko ay bigla naman akong nagkaroon ng problema. Hindi ako nakapasa sa medical examination dahil nalaman kong meron pala akong pulmonary tuberculosis. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi na po natuloy ang paglipad ko sa Saudi. Nang mga panahong yon ay halos abot kamay ko na ang mga pangarap ko. Pero bigla na lang po itong gumuho ng walang pasabi. Oh, anong meron? Bakit parang bagsak naman ang mukha mo dyan? May nangyari ba? Wala. Pagod lang ako sa trabaho. Anong wala? Hindi ganyan ang itsura ng pagod. Yang mukha mo ngayon, parang ang pinagsakluban ng langit at lupa. Malalim lang ang iniisip ko ngayon. Gaano ba kalalim? Baka sakali may maitulong ako. Hindi kasi ako nakapasa sa medical ko, pre. Para sa call center? Bakit daw? May sakit ka ba? Medical para sa pagpunta ko sana sa Saudi. Ha? Mag-a-abroad ka? Ba't di mo sinasabi sa akin? Sasabihin ko naman sa'yo kapag nakumpleto ko na yung requirements ko, kaso nga, bagsak ako sa medical. Alam ba to ni boss? Hindi niya alam to, hindi ko sinabi. Wala talaga akong pinagsabihan. Mabuti na nga yun kasi hindi naman na pala talaga ako matutuloy. Plano mo palang mag-abroad? Akala ko sa call center ka lang lilipat. Nung una nag-apply ako sa call center. Nakuha nga ako dun eh. Kaso naisip ko, sayang din naman yung pinag-aralan ko sa TESDA kung hindi ko gagamitin. Kaya ayun, sinubukan ko mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Natanggap naman ako. Minalas nga lang sa medical. Sayang naman. Pero at least may call center kang babagsakan, di ba? Hindi na rin ako tutuloy dun. O bakit naman? Baka hindi rin ako matanggap kapag nalaman nilang may sakit ako. Teka, ano bang sakit mo? Basta, wag mo na lang alamin. Nakamamatay ba yan? Nagpapagamot na ako, wag kang mag-alala. Mabuti naman kung ganun. Hindi naman siguro yan cancer, no? Hindi oh. Yahan mo na yan. Tiyak ako marami pang darating na opportunity para sa'yo. Siguro nga, paraan na rin to ni Lord para sabihin sa akin na kumalma muna ako. Sobra yata ako nagmamadali eh. Naging gahaman na tuloy ang labas ko. Hindi mo rin naman masisisi ang sarili mo. Siyempre, ako rin naman kung alam kong kaya ko pang iangat ang buhay ko, gagawin ko na agad-agad. Oo nga, nandun na tayo pero may tinatawag din tayong timing eh. Baka may ibang plano lang talaga siguro para sa akin si Lord kaya ganun yung nangyari. Ewan ko ba kasi sa'yo kung bakit ka nagmamadaling umalis sa factory? Maganda naman ang buhay mo dun eh. Kaya nga naisip ko na manatili na lang muna dun.
Kailangan ko muna sigurong tumigil at i-absorb ang mga blessing na meron ako ngayon. Sa sobrang focus ko sa future ko, hindi ko na nakikita yung mga bagay na kailangan kong ipagpasalamat. Ay, totoo yan. Nakaka-addict din naman kasi minsan ng tagumpay. Kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo na. Kaya tuloy marami sa atin na pumapalpak sa buhay kasi bira lang sila ng bira. Minsan kailangan din natin makontento pansamantala. Pinag-iisipan ko nga kung pagbibigyan ba ako ni boss na magpahinga muna sa trabaho habang nagpapagaling ako. Subukan mo magpaalam sa kanya. Mukha namang seryoso ang kalagayan mo. Kahit tayo mo sabihin sa akin kung ano yung sakit mo. Isa pa, maganda naman ang track record mo. Never kang absent, never kang late. Puro OT ka nga kahit walang bayad. Mabait naman yun. Sigurado akong pagbibigyan ka. Tsaka may rason ka naman. Tingin mo? Oo. Alam mo pre, pagsubok lang yan. Kung totoo yung sinasabi mo na hindi naman life-threatening yung sakit mo, malalampasan mo rin yan. Basta tandaan mo lang na nandito lang akong tropa mo kapag kailangan mo ng tulong. Salamat pre. Ano ka ba? Maliit na bagay lang yun. Papa Dudut, hindi rin po ako noon natuloy sa call center na ina-applyan ko dahil sa takot na baka hindi rin ako makapasa sa medical. Nanatili na lamang ako sa factory na pinagtatrabahuhan ko pero inilihim ko rin sa kanila ang sakit ko habang ako'y patuloy na nagpapagamot. Siguro nga po ay naging masyadong matayog ang pangarap na gusto kong maabot kaagad. Tama nga ang sabi ni JB na kapag mabilis kang umakyat ay mabilis ka ring bababa. Kaya naman minabuti kong dahan-dahan na lamang muna ang pag-abot sa mga pangarap ko. Sa awa ng Diyos ay nagamot din naman po ang sakit ko, Papa Dudut, pero pagkatapos nito ay pinili kong magstay na muna sa trabahong nagbigay sa akin ng opportunity. Kailangan ko ring bumawi sa kanila dahil kung hindi sa kanila ay hindi ko mababago ang buhay ko. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin po akong nagtatrabaho sa factory at habang buhay kong tatanawin na isang utang na loob ang mga bagay na naitulong nila sa buhay ko. Papa Dudut, alam kong malayo pa po ang lalakbayin ko tungo sa pagkamit ng mga pangarap ko pero naniniwala ko na sa tulong ng sipag at tiyaga ay makukuha ko rin ang buhay na gusto ko para sa pamilya ko. Magpatuloy lamang po tayo sa pagharap ng mga hamong dumarating sa atin dahil alam kong hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. Hanggang dito na lamang po ang aking storya, Papa Dudut. Maraming salamat.